which we will read right now, Joel chapter 2, verses 28 to 29. Sa wikang Ingles, King James Version, Joel 2, verse 28 reads, "And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions, and also upon the servants and upon the handmaids in those days will I pour out my spirit." Sa Luke chapter 24 verse 49, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, "And behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high." Acts chapter 1 verse 8, again, baka ang iba sa atin ay memory verse na ito. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth." After ng Acts, Numbers. So babalik tayo sa Old Testament, mga kapatid. Numbers 23 verse 19. "God is not a man that he should lie, neither the Son of Man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or hath he spoken, and shall he not make it good?" Ang ating Ama sa Langit, mga kapatid, hallelujah, bagamat mayroon siyang mga katangian, nakahawig sa mga ama natin dito sa sanlibutan, mga ama natin sa laman, tayo na mga ama na naririto, at ang mga tatay natin, hallelujah. Ngunit, ang isa na natatanging, masasabi kong katangian ng Panginoon, hallelujah, na siguradong sigurado ako, mga kapatid, at dapat maging sigurado din ang bawat isa sa inyo, mga kapatid, na ang ating Ama sa Langit, kapag siya ay nangako, ito ay kanyang siguradong tutuparin. Kaya ngayon pa lamang, mga kapatid, papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoon sa kanyang pangako, the Father's promise, which is upon you, upon me, upon everyone. God bless us all. You may now take your seats, mga kapatid. Hallelujah. The Father's promise. Baka nagtataka kayo, mga kapatid, hallelujah, kung bakit ako po ang nakatayo dito sa inyong harapan. Hallelujah. Mga kapatid, kung kayo po ay dumadako doon sa may bulletin board, baka po nakita ninyo last week na ang atin pong butihing Pastor June ang nakaschedule po na mag-preach sa atin pong congregation today. But do you know what occasion it is today? Alam ba natin kung anong okasyon ngayon? Bro, birthday mo? Hindi, nakalipas na yun, mga kapatid. Bro, birthday siguro ni Pastor June, kaya hindi naka-attend dito. Hindi rin po, mga kapatid. So, mga kapatid, hallelujah, today, hallelujah, Christendom is celebrating Pentecost Sunday. Ang linggo ng Pentecostes. Mga kapatid, hallelujah, sa Jewish tradition, hallelujah, ang Pentecostes, the day of Pentecost, is the 50th day after the Passover feast. Pang-50 araw mula sa Pasko or Passover, mga kapatid. Ngunit mga kapatid, hallelujah, ang ating Panginoong Diyos talaga, hallelujah, I would not say that this is coincidence, hallelujah, but this is according to God's plan, hallelujah, that Pentecost
also happens to be 50 days after Easter. 50 days after the resurrection of the Lord. Mga kapatid, hallelujah, 50 days, hallelujah, after the Lord rose from the grave, hallelujah, doon naganap, alam natin mga kapatid, sa Book of Acts chapter 2, sa araw ng Pentecostes, ang pagkaganap, ang pagkatupad mga kapatid, hallelujah, sa pangako ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah, we can say, hallelujah, that Pentecost, hallelujah, is one of the most powerful moments in church history. Hallelujah. Yung araw na yon, mga kapatid, again, it was not coincidental. It was according to God's will, hallelujah, na ang araw ng Pentecostes, hallelujah, ang araw kung kailan niya tinupad ang kanyang pangako. Hallelujah. Ang pangako, mga kapatid, hallelujah, na hindi lamang sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo sa New Testament, kundi noon pa sa Old Testament, mga kapatid, ipinahayag ang pangakong ito. So this is a promise, hallelujah, mga kapatid, hallelujah, that goes across both testaments of the Bible. At madalang tayo, mga kapatid, makakita ng pangako, lalo na sa tao, mula sa tao, pangako, hallelujah, a promise that endures across generations. Kaya dito natin makikita, mga kapatid, ang pagkakaiba ng ating Panginoong Diyos bilang Ama na tumutupad ng pangako. Ang pangako na kanyang ipinahayag sa kanyang mga anak, sa kanyang hinirang na bayan, mga kapatid. Hallelujah. Noon, ngayon, at magpakailanman, hallelujah, maaasahan natin na ang pangakong yon ay mananatiling totoo. Ang pangakong yon ay tutuparin ng ating Panginoon. Dahil ito ang patunay, mga kapatid. Ito ang patunay. Ang pagkaganap ng pangako ng ating Panginoong Diyos, hallelujah, na ipinangako niya, ipinahayag niya, rather, mga kapatid, noon pa man sa Old Testament, sa pamamagitan ni Propeta Joel. Diba? Ang pangako ng ating Panginoon, I will pour out my Spirit upon all flesh. Mga kapatid, noon, nung panahon, mga kapatid, hallelujah, nang nag-apply, mga kapatid, ay ang Levitical law, hallelujah, ang ating Panginoong Diyos, ang kanyang banal na Espiritu, ay hindi pumapasok. Mga kapatid, ang Espiritu ng Panginoon sumasama. The Spirit of God in the Old Testament, did not come into a person, although the Spirit of God was with His people. Sumasama siya, ngunit hindi siya pumapasok sa isang kaluluwa, sa isang tao, mga kapatid. Kaya, nung ipinangako ng ating Panginoon, pinahayag niya ang pangakong ito sa pamamagitan ni Propeta Joel na ibubuhos niya ang kanyang Espiritu. That He will pour out His Spirit upon all flesh. Mga kapatid, hallelujah, ito ay pagpapahayag ng ating Panginoon ng kanyang pagnanais, hallelujah, na hindi lamang manahan kasama ang kanyang bayan, ang kanyang mga anak, kung hindi nais ng ating Panginoon na mapasaloob ng bawat isa sa kanyang mga hinirang na anak. Amen ba, mga kapatid? Amen? One thing, mga kapatid, hallelujah, na masasabi natin, na daig natin ang mga Hudyo. Bagamat, mga kapatid, ang mga Hudyo,
ang unang nagkaroon ng kasunduan sa ating Panginoon. Ano? Kaya nga mga kapatid, protektado ng ating Panginoon ang bayan ng Israel. Protektado kahit napasaway. Ang bayan ng Israel, mga kapatid, nagpasaway. Di ba? Ngunit mga kapatid, nandyan ang proteksyon ng ating Panginoon. Bakit? Kasi may pangako siya sa bayan ng Israel eh. May pangako siya mga kapatid. At ang pangakong yun mga kapatid, gaya nga ng nabasa natin kanina sa Numbers, hindi ba ang ating Panginoong Diyos ay hindi nagsisinungaling? Ang ating Panginoong Diyos, He will not repent. Hindi siya magbabago ng kanyang isip. Hallelujah. Siguro makikita natin isang beses lang. Mababasa natin sa Bible na nagkaroon, mga kapatid, yung term na repent, kapag ginamit sa ating Panginoong Diyos, hindi ibig sabihin nun na nakagawa ng pagkakamali, pagkakasala ang ating Panginoon na kanyang pinagsisisihan. No. Yung repent, hallelujah, ay pagbabago ng isip. Kagaya nung nangyari, mga kapatid, matapos niyang gunawin ang sanlibutan sa pamamagitan ng baha. Di ba? At ang iniligtas niya lamang, hallelujah, si Noah, ang pamilya ni Noah, at ang ilang mga hayop, di ba? Nautos ng ating Panginoon, sige, mo kayo ng pares-pares ng mga hayop, lalaki at babae, isakay nyo doon sa arko. Di ba? And then after that, mga kapatid, mabasa natin, the Lord repented. Ibig sabihin ba nun, mali ang ginawa ng ating Panginoon na paggunaw sa sanlibutan? Hindi. Ngunit mga kapatid, napagtanto ng ating Panginoon na hindi niya nauulitin. Nagugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Sa pamamagitan ng baha. At ang pangako ng ating Panginoon, anong kanyang marker, anong kanyang sign? Di ba yung rainbow? Nakakalungkot mga kapatid sa panahon ngayon, ang rainbow ay ginagamit sa kabaligtaran, maling paraan. Lalo na ngayon, June. Di ba? June. Pride month daw. Di ba? Kaya makikita nyo, may mga flag na color rainbow. Di ba? Pero mga kapatid, hindi yun ang sinisimbolize ng rainbow. Ang bahaghari, mga kapatid, hallelujah, ito ay kumakatawan sa pangako ng ating Panginoon na hindi niya nang muli gugunawin ang sanlibutan sa pamamagitan ng tubig. Pero hindi ibig sabihin nun, mga kapatid, na hindi nagugunawin ng ating Panginoon ang sanlibutan. Baka siniisip natin, mga kapatid, ay, safe na pala tayo. Kahit na maging pasaway ulit ang tao, kagaya nung panahon ni Noah, hindi na pala gugunawin ng Panginoon. Mga kapatid, may qualifier. Specific ang ating Panginoon, hindi niya gugunawin, gamit ng tubig. Pero, hindi sinabi ng Panginoon, hindi niya nagugunawin sa pamamagitan ng apoy. Di ba? Anyway, mga kapatid, ang ating Panginoon, hallelujah, ay tumutupad sa pangako. Kaya pangako niya, mga kapatid, di ba, kung titingnan natin, tayo mga kapatid na mga Kristiyano, daig natin ang mga Hudyo. Kasi mga kapatid, bagamat nandoon ang pangako ng ating Panginoon, sila mananatiling hirang na bayan ng ating Panginoon. Bagamat kayo ay nagpapasaway, di ba? Ngunit mga kapatid, ang handog ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, hallelujah, ay nakalaan para sa atin. Yung pangakong yan, mga kapatid, ng ating Panginoon, hallelujah, nais niya manahan sa atin eh. Hindi lamang niya nais, mga kapatid, na manahan sa tabi o sa paligid natin. Nais ng ating Panginoon manahan sa atin. Hindi ka ba natutuwa, kapatid? Na ang Diyos na lumikha sa'yo at sa akin, ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, hallelujah, ninanais niya na manahan sa'yo, sa'yo, sa'yo. Kaya wag nating baliwalain, mga kapatid, wag nating isipin, ay, ano lang yan? Requirement lang yan para makapasok sa langit. Totoo naman, di ba? Sabi ng ating Panginoong Kristo, di ba? John 3:3, John 3:5.
Di ba? Born of water and of the Spirit. Kinakailangan. Para hindi lamang makita, kundi makapasok sa kaharian ng langit. Di ba? Pero mga kapatid, higit pa doon, isipin natin, the Lord right now, I think, wants us to appreciate much more, hallelujah, His promise of outpouring of the Holy Ghost and dwelling within us. Dahil mga kapatid, hallelujah, ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Hindi lamang niya tayo nais na samahan, kundi nais pa ng ating Panginoon, manahan siya sa loob natin. Nais ng ating Panginoon, hallelujah, na sa pamamagitan ng pananahan niya sa loob natin, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, na tayo mga kapatid ay bibigyan niya ng direksyon. Hindi lang yon mga kapatid, na tayo ay bibigyan niya ng kalakasan. Hindi lamang mga kapatid, bilang requirement sa kaligtasan. At ang ating Panginoong Jesucristo din mismo, sa New Testament, ang nagpahayag ng pangakong ito. Hallelujah. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Luke chapter 24 verse 49, "And behold, I send the promise of my Father upon you." That promise, mga kapatid, refers to the Holy Ghost. Hallelujah. Sa Acts chapter 1 verse 5, mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, "For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many day hence." So mga kapatid, tandaan natin, ang Holy Ghost, hallelujah, ang Diyos na nananahan sa loob natin, hallelujah, siya rin, hindi lamang yung magiging ticket natin para tayo makapasok sa kanyang kaharian. Hindi lamang ito, mga kapatid, yung magbibigay sa atin ng kalakasan. Mga kapatid, sa John chapter 14 verse 26, siya rin, ang banal na Espiritu rin, mga kapatid, ang ating comforter. Hindi ko alam, mga kapatid, hindi ko alam kung sino man sa atin ang nakakadama, hallelujah, ng kabigatan, ng kabagabagan sa mga sandaling ito, o maaring nung nakaraang mga araw, mga kapatid. Ngunit, baka ito ang dahilan kung bakit nais ng Panginoon na sabihin sa iyo, ang aking banal na Espiritu ang magbibigay sa iyo ng comfort. Kailangan mo ngayon ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Kailangan ko ngayon ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah. At mga kapatid, alam nyo, ang pangakong ito, that promise, hallelujah, comes with power. So mga kapatid, hindi lamang ticket sa kaligtasan, hindi lamang ticket para tayo makapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Ba't ko sinasabing ticket? Naalala ko, mga kapatid, may napakinggan ako isang pangangaral na inihalin tulad, mga kapatid. Ang banal na Espiritu sa ticket sa bus. Sa ticket sa bus. So, kung ang biyahe ay papuntang langit, mga kapatid, so nakasakay tayo sa bus papuntang langit, kinakailangan may ticket tayo, hindi ba? Hindi lamang tayo, mga kapatid, na identify bilang pasahero ng bus, kundi kinakailangan meron tayong ticket. At itong ticket na to, kailangan hawakan natin. Kasi mga kapatid, kapag dumating yung inspector in the middle of the trip, tapos naiwala mo yung ticket, mga kapatid, maaaring pababain ka ng bus. Nasaan ang patunay na ikaw, ay bona fide, totoo, nakasama sa biyaheng ito papunta sa langit. Di ba? At alam natin, mga kapatid, ang banal na Espiritu, hindi ibig sabihin, hindi to one time, big time yung pagtanggap ng banal na Espiritu. Dapat hinahangad natin, every time there is an opportunity, hallelujah, to ask God to once again fill us with the Holy Ghost. Hallelujah. Let's take that opportunity. Dahil parang baterya yan, mga kapatid, na de-deplete. Lalo na pag padumi ng padumi yung sisidlan.
Kasi naka-expose pa tayo sa sanlibutan. Kinakailangan natin na tayo ay ma-recharge. Kailangan natin, mga kapatid, manatili na nakahawak sa ticket. At yung ticket na yon, mga kapatid, ang Holy Ghost, mga kapatid, the Holy Ghost comes with power. There is power that comes with a promise, but let me make it clear, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na pag tumanggap tayo ng Holy Ghost, nagiging makapangyarihan tayo. No! Ang makapangyarihan pa rin ay ang ating Panginoong Diyos. The power that comes with the Holy Ghost is power that comes from God. And that is power that is of God. Ano ba yung mga kapangyarihan, mga kapatid? Hallelujah. Sa 1 Corinthians chapter 12 verse 8, consistent, mga kapatid, hallelujah, sa Acts chapter 1 verse 8. Nung sinabi sa Acts chapter 1 verse 8, hindi ba? But ye shall receive power. Sabi nga natin lahat, power. Power. Yan. The power to witness. Kaya kung makikita natin sa latter part ng Acts chapter 1 verse 8, hindi ba, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo dito, and ye shall be witnesses. Ye shall be witnesses. Mga kapatid, before the day of Pentecost, alam natin kung gaano kaduwag ang mga apostoles. Nagtago sila eh. Si Pedro nga, itinatwa pa ang ating Panginoon. Tinanggi niya, nakakilala niya ang ating Panginoon. Nag-witness ba siya? Naging witness ba siya sa ating para sa ating Panginoon nung mga oras na yon? Hindi. Tinanggi niya ang ating Panginoon. Di ba? Ngunit nung natanggap niya na ang banal na Espiritu ng ating Panginoon, alam natin, di ba? Sa Acts chapter 2 din, ipinahayag ni Pedro, tama, ang Ebanghelyo. Nag-witness si Peter tungkol kay Jesus Christ. Itong si Kristo. Ito yung pinako nyo. Di ba? Isang beses nga, doon sa TSS, naalala ko yung pastor, ginamit yung term, ginil trip ni Peter. Yung mga yung mga nandoon sa Acts chapter 2, yung mga tao sa paligid dahil yung mga Hudyo, ginil trip niya. Hindi yung kayang gawin ni Pedro. Bago siya napuspos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon kasi duwag si Pedro. Ang pagwi-witness, mga kapatid, sino sa atin dito ang mayroong lakas ng loob na ipahayag ang kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay bago pa niya nakilala ang ating Panginoon? Marahil wala sa atin. Baka nga kahit na nakakilala na tayo sa ating Panginoon hirap na hirap pa rin tayo mag-witness When was the last time, kailan yung huling beses, kapatid, na nag-witness ka tungkol sa kabutihan ng ating Panginoon? Yung hindi dito sa loob ng congregation, hindi sa labas ng congregation. Ako, guilty ako rito, mga kapatid. Huling beses na nakapag-witness ako. Ano yung pag-witness tungkol sa ating Panginoon? Kung tutuusin, simple lang siya Sabihin mo lamang, mabuti ang Panginoon. Mabuti ang Diyos. Diba? Pero bakit parang ang hirap-hirap gawin? Parang hirap-hirap gawin. Last time, mga kapatid, na nakapag-witness ako, sa isang kaluluwa na nangangailangan makakilala sa ating Panginoon, siguro buwan na ang nakakalipas. Buwan na, mga kapatid. At mga kapatid, hallelujah, hindi yung sarili nating kakayahan ang umiiral pag tayo'y nagwi-witness kasi tayo'y mahina. Lalo na kung kalikasan mo, kapatid, ay mahiyain ka. Di ba? Hindi dadaanin ng ating Panginoon yan sa galing mong magsalita o sa kapal ng mukha mo. Ang ating Panginoon ang siyang mangungusap. Ang ating Panginoon ang siyang kikilos, magpapakilos ng bibig mo, kapatid. Kaya kung ang pangamba natin, mga kapatid, kaya ako nahihiya na mag-witness kasi baka naman hindi tanggapin Tandaan mo, kapatid,
ang banal na Espiritu ang magbibigay sa iyo ng kakayahan. Ang banal na Espiritu ng ating Panginoon ang may kapangyarihan para tayo ay makapagpatotoo sa kabutihan ng ating Panginoon at maipahayag ang mabuting balita. Hallelujah. Ano pa? Ang kapangyarihan, mga kapatid, hallelujah, na magpalayas, magtaboy ng mga dyablo, ng mga kaaway. Hallelujah. Sabi sa Mark chapter 16, hallelujah, sa verse 17, mga kapatid, and these signs shall follow them that believe in my name. Shall they cast out devils? Ang sabi ng ating Panginoon, in my name. Hallelujah. Sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Kaya wag nating aangkinin ang kapangyarihan bilang sariling atin. Kung sakali man na gusto mong i-exercise, kapatid, ang kapangyarihan na ito, o kahit ang kapangyarihan na mag-witness, hindi sa atin magmumula, kundi sa ating Panginoon ang kapangyarihan. Hallelujah. Consistent with 1 Corinthians chapter 12, verse 10. Ano? Discerning of the spirits. Diba? Yung mga gifts of the Spirit, hallelujah. Ano pa, mga kapatid? The power to heal. Ang kapangyarihan na magpagaling. Ang sabi, mga kapatid, hallelujah, still sa Mark chapter 16, hallelujah, verse 18, they shall lay hands on the sick and they shall recover. At alam natin, nakita natin, mga kapatid, kung paano na ang mga alagad ng ating Panginoon after the day of Pentecost, hallelujah, nagkaroon ng mahimalang pagpapagaling sa mga may sakit. Di ba? Yung pilay na namamalimos, di ba? Humihingi ng pilak, humihingi ng barya. Ngunit anong sabi ni Pedro, wala kaming wala kaming barya, wala kaming pilak. Di ba? Ngunit ano ang idinulot? Anong idinulot doon sa pilay? Bagay na mas mahalaga pa kaysa sa kayamanan. Ang kagalingan. Pinagaling, mga kapatid. Di ba? So, mga kapatid, hallelujah, tayo ba, nasubukan na ba natin ito? Kung ikaw, kapatid, ay napuspos na noon ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, nasubukan mo na ba na i-exercise ang kapangyarihang ito? Simula sa sarili mo. Nagawa mo na ba yon, kapatid, na nakakaramdam ka ng matinding karamdaman, pero dahil nagtitiwala ka, ang Diyos ko, na dakilang tagapagpagaling, hindi ko lamang kasama, nananahan pa sa loob ko. Kaya karamdaman, sa pangalan ni Jesus, tama, umalis ka sa aking katawan. Mga kapatid, hallelujah, ulitin ko, ang kapangyarihan ay hindi sa atin. Ang kapangyarihan ay sa ating Panginoon. Pinapagamit niya sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. At mga kapatid, alam natin na ang banal na Espiritu ay may kapangyarihan para magligtas at magprotekta. Mark chapter 16, mga kapatid, verse 18, puts it this way, di ba? The signs that follow, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. Hindi naman tayo sadyang iinom ng lason, ha? Sabi ni Lord
Ano ginagawa mo? Tinitest mo ang ating Panginoon? Pasadya mo na pasasakitan ang iyong katawan para subukan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Bakit? Hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos? Kailangan makita, kailangan maranasan mo bago maging buo ang iyong paniniwala sa sinabi ng ating Panginoon. Hallelujah! Na ikaw, anak ko, sa pamamagitan ng aking banal na espiritu ay makakasumpong ng kaligtasan at proteksyon. Tandaan natin mga kapatid, ang pananampalataya, hindi kinakailangan na nakita mo na o naranasan mo na bago ka maniwala. Maniwala ka muna at saka mo makikita, saka mo mararanasan. Ganyan kumilos ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya gayon din mga kapatid, huwag nating susubukan ng ating Panginoon. May share ko mga kapatid, may pagkakataon, parang ganon ang ginawa ko. Parang ganon. Hindi naman tipong hiniling ko sa Panginoon. Parang meron lang sa isip ko, minsan kinausap ko si Lord, Lord, nung panahon ng COVID, mga kapatid, ay ko, Lord, ano kung magka-COVID ako? Kung magka-COVID ako, kasi sigurado, Lord, pag nagka-COVID ako, muli, bibigyan mo ko ng napakagandang patotoo. Ay, ginawa nga ni Lord. Nagka-COVID nga ako, mga kapatid. And true enough, mga kapatid, ang ating Panginoon ang siyang nagpagaling at nag-ingat sa inyong lingkod. Otherwise, hindi niyo ako kausap ngayon. Nag-iiyakan na ang aking mag-iina eh. Nasa kabilang kwarto ako. Nag-iiwan na ako ng huling habilin. Parang ganon. Sasabi ko, ito yung password ng mga ito yung mga bank account, ganyan. Dahil nakikita nyo ngayon, mga kapatid, nakatayo sa inyong harapan, hindi sa akin ang kapurihan, sa ating Panginoon ang kapurihan, mga kapatid. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Siya ang nagliligtas at nag-iingat sa atin. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. May kapangyarihan ang ating Panginoon na ipaparanas sa iyo, kapatid. Hallelujah. Lalo na ang kapangyarihan na magligtas at mag-ingat sa atin. Uulitin ko mga kapatid, ang kapangyarihang ito ay hindi inilipat sa atin para maging atin. Ito ay mananatiling sa ating Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan ay sa ating Panginoon. Kung ikaw mga kapatid, hallelujah, ay naligtas mula sa kapahamakan, kung ikaw kapatid ay gumaling mula sa mga kasalanan, gumaling mula sa mga karamdaman, mga kapatid, hallelujah, o kung ikaw mga kapatid ay nagkaroon ng pagkakataon na makapagpatotoo sa kabutihan ng ating Panginoon, makapagpahayag ng magandang balita ng ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, lagi mong tatandaan, ang kapurihan ay sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kung tayo, ang pangamba natin kung bakit hindi tayo nakakapag-witness, kasi nga, baka tanggihan ako nito eh. Baka hindi naman tumakonvert, masayang lang ang laway ko. Kapatid, hindi yung laway natin, hindi nga yung boses natin, ang makakapag-convict sa isang kaluluwa para siya ay kumilala sa ating Panginoong Diyos bilang Diyos na banal. Hindi ang laway, hindi ang salita, hindi ang tinig natin, mga kapatid, ang magiging dahilan para ang isang kaluluwa ay ma-acknowledge niya na siya ay hamak na makasalanan. Kaya kinakailangan niya ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. Kinakailangan niya magsisimula sa mga kasalanan. Kung natin isipin, pag nagpatotoo ko rito ilang beses na ako nagpatotoo dito, parang wala naman nangyayari. Kapatid, sige lang. Dahil mga kapatid, ang ating Panginoon, ang kanyang mga salita, ang siyang magko-convict sa kaluluwa, hindi ang atin. Huwag nating isipin mga kapatid, ayoko mag-witness o magdadalawang isip ako sa pag-witness kasi wala namang mangyayari. Ilang beses ko nang ginawa in-invite ko sa church, hindi naman pumunta. Mga kapatid, sige lang.
Sige lang mga kapatid. Ang mahalaga, nagpagamit tayo. Ginamit natin mga kapatid, yung isinare sa atin ng ating Panginoon. Darating ang panahon mga kapatid, hindi man yung mismong tao na una mong hinayuan, hallelujah, ngunit kung patuloy tayo magpapagamit sa ating Panginoon, hallelujah, mayroon at mayroong mangyayari. Magpatuloy lamang tayo mga kapatid. Hallelujah. Mga kapatid, natupad ang pangako na ito. The outpouring of the Spirit of the Lord, that promise was fulfilled on the day of Pentecost. Acts chapter 2 verses 1 to 4. Isang napakahalagang aspeto, hallelujah, ng mga pangyayari, sa likod nito, ang paghihintay. Mga kapatid, hindi natin, naisip nyo na ba mga kapatid, bakit kaya hindi agad ibinuhos ng ating Panginoong Hesukristo ang banal na Espiritu bago siya umakyat? Pwede naman eh. Or nung nagpakita siya, bakit kaya hindi niya binuhusan ng banal na Espiritu si Tomas? Nung di ba? Si Tomas nagdududa pa. Tapos nakita niya ang ating Panginoon, my Lord and my God. Bakit kinailangan maghintay? Di ba? Bakit kinailangan 50 days after ng resurrection? Mga kapatid, tandaan natin, utos ng ating Panginoon, hindi ba? Tarry in Jerusalem. Maghintay kayo. Maghintay kayo. Kasi mga kapatid, tandaan natin, ang ating Panginoong Diyos ay kumikilos ayon sa kanyang plano. Kumikilos ang ating Panginoon ayon sa kanyang takdang panahon. Hindi tayo ang masusunod. Hindi yung oras natin ang susundin ng ating Panginoon. Kaya kung ikaw, kapatid, meron kang kiniklaim na pinangako sa'yo ng ating Panginoon, hallelujah, maghintay ka lamang. Maaring itong pangakong ito mismo, yung Holy Ghost. Kung ikaw, kapatid, ay hindi pa nakakatanggap ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, kahit anong pilit na gawin mo, di ba? Pero parang hindi ka pa rin pinupuspos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Dalawa lang yan. Sa tingin ko, dalawa lang yan. Una, baka naman mayroong kulang. Baka naman meron pa tayong hindi pa gini-give up. Kaya man nananatiling yung sisidla natin ay hindi karapat-dapat na panahanan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Kaya kahit anong gawin natin, hindi pa rin natin nararanasan ang pagkapuspos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Pangalawang posibilidad, sa palagay ko, mga kapatid, may takdang panahon ng ating Panginoon kung kailan kanya pupuspusin ng banal na Espiritu. May mga pangyayari, mga kapatid, pinupuspos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon bago mabaptize sa tubig. Nangyayari yun. Di ba? Nangyayari yun. Kasi yun yung nakatakdang oras ng ating Panginoon para ang kaluluwang yon ay tumanggap ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Meron din naman, mga kapatid, pagkatapos mabaptize sa tubig, ilang panahon pa nakakalipas bago talaga makatanggap ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. So tandaan natin, mga kapatid, ang paghihintay, ang paghihintay, mga kapatid, maaring bahagi yan, hallelujah, ng nais ng ating Panginoon sa atin. Maghihintay tayo. Mga kapatid, naranasan na ba natin na mayroon meron tayong natanggap na pangako mula, sabihin na natin, sa ama natin, sa tatay natin. Tapos mga kapatid, parang ang tagal-tagal. Ang tagal-tagal bago ibigay ni tatay. Yung ipinangako niya, bagong sapatos, bibilhan daw ako ni tatay.
Pangako yun ni tatay. Bakit hanggang ngayon wala pa rin? Huwag natin pangunahan si tatay. Diba? Huwag natin pangunahan. At hindi ba, kapag tayo'y naghintay, tapos natanggap natin yung pangako, napakalaking kagalakan na idinudulot. Kasi nandoon yung anticipation eh. Di ba? Nandoon yung anticipation, nananabik ka. Kasi mga kapatid, sino sa inyo nakaranas na? Meron kang gustong-gustong makuha. Sabihin na natin, isang bagay. Gustong-gustong makuha, nakuha mo agad. Nakuha mo agad. Tapos, makalipas ang ilang buwan, nawalan ka na ng gana. Nanasan nyo na yun. Pero kapag ka nandoon na naghintay ka muna, naghintay ka muna bago mo siya nakuha, di ba? Dahil nandoon yung pananabik mo, bukod sa malaking kagalakan ang idinudulot once na matanggap mo, di ba? Nandoon din mga kapatid, yung pagpapahalaga natin ay mas higit. Lalo na kung ito ay hindi lamang sobrang inasam natin mga kapatid, kung hindi ibinuhos natin ang ating effort. Kaya gayon din mga kapatid, sa banal na Espiritu ng ating Panginoon, asamin natin, kung tayo mga kapatid ay napuspos na noon ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, lagi nating asamin at pahalagahan natin mga kapatid. Pahalagahan natin. Huwag nating baliwalain. Kasi mga kapatid, tandaan natin, ang isang bagay na pinahahalagahan natin, iniingatan natin. At kapag napansin natin na tila baga nawawala unti-unti o nababawasan yung pinapahalagahan natin, inaasam din natin na maibalik sa atin. Kaya hindi ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Pag nararamdaman natin na depleted na ang sisidlan, hangarin natin mga kapatid. Kagaya ng pananabik at paghahangad ng mga pinangakuan ng ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang mga alagad. Sumunod sila sa ating Panginoon. Nagsama-sama sila doon sa upper room, di ba? Yun ang utos ng ating Panginoon. Maghintay kayo dahil ibubuhos ko ang banal na Espiritu. At magkakaroon kayo ng kapangyarihan. At alam natin mga kapatid, na tinupad ng ating Panginoon noong araw ng Pentecostes ang kanyang pangako. Di ba? Nandoon ang mga signs. Ugong na parang napakalakas na hangin. Amen? May mga dilang apoy na tila baga pumatong sa ulo. At higit sa lahat mga kapatid, ang pagsasalita ng iba't ibang wika. Kailan ka huling nagsalita ng iba't ibang wika, kapatid? Kailan ng huling beses na nagsalita ka ng iba't ibang wika? Sa iyong pananalangin, sa iyong pagpupuri sa ating Panginoon. Kung napakatagal na, kapatid, asamin mong muli. Hallelujah. Kinakailangan mong muli na i-claim sa ating Panginoon, Lord, yung pangako mo, nais kong makuha ulit. Magagawa ba natin yan, mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Balik tayo mga kapatid sa kapangyarihan. Yung pag-exercise ng kapangyarihan, nakaakibat ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Sabi nga, di ba, with great power comes great responsibility. So may sabi nun si Batman? Hindi nga si Spider-Man eh. Yung uncle ni Spider-Man, di ba? Well, hindi biblical si Spider-Man. Pero mayroong katiting na wisdom doon. With great power comes great responsibility. Yung kapangyarihan, nakaakibat
ng banal na Espiritu ng ating Panginoon comes with great responsibility for each and every one of us who receives the Holy Ghost. Ang kapangyarihan, mga kapatid, kinakailangan gamitin. Ang kapangyarihan dapat ine-exercise yan. Kapag hindi mo ine-exercise ang kakayahan o kapangyarihan na idinulot sa'yo, hindi lamang ng banal na Espiritu ng ating Panginoon kahit yung mga natututunan natin mula sa school mga kakayahan, mga skills natin Pag hindi natin yan na-exercise, mga kapatid, unti-unti nawawala sa atin yan. Di ba? Nung isang araw lang, mga kapatid, maipahagi ko lang sa inyo, may pumunta sa akin ng mga estudyante. Sabi sa akin, Doc Billy, pwede po ba paki-check yung mga questions doon sa may pa-contest kasi sila. Sabi ko, pinirmahan ko to. Akala ko, papa-approve nyo lang sa akin yung mechanics ng contest. Bakit? Ako mo pala magbabalidate ng mga tanong. Wala naman ito sa message ninyo kanina. Sige po. Di nandun Sige na. Tinitingnan ko yung mga tanong. Okay, yung mga biology, okay. Naku po, mga kapatid, pagdating sa math, nalimot ko na to. Hindi ko ginagamit Diba? Hindi ko na ginagamit Pati physics. Limot ko na. Chemistry. Hindi ko nagagamit Diba? Ganon din sa atin, mga kapatid. Kung yung kapangyarihan ay hindi natin ginagamit, mga kapatid, maaring mawala yan. Let us always remember, hallelujah, again, hindi tayo pinagkalooban ng ating Panginoon ng kanyang banal na Espiritu para yung kapangyarihan na kasama nun ay hindi natin gagamitin. Kailangan natin yung gamitin. Ang mga apostoles, ginamit nila Di ba nga? Same chapter in the book of Acts, Acts chapter 2, pagkatapos na ibuhos ang banal na Espiritu, di ba? Yung binasa natin kanina sa Acts chapter 2, sa verse 11. Di ba? Or before verse 11, namangha yung mga nakatunghay dito sa mga, hindi ba itong mga nagsasalitang ito yung mga Galileo to, mga taga-Galilea? Pero bakit? Iba't ibang wika, naririnig ko, yung wika ng bayan ko, naiintindihan ko yung sinasabi niya. Hindi naman dapat marunong yan taga-Galilea yan Hindi naman Arabo yan Pero yung Arabo, naiintindihan. At ano mga kapatid yung ipinapahayag? Ang ipinapahayag ba ay kung ano-ano lamang, mga kapatid? Anong sinasabi sa verse 11? Di ba? Ang sinasabi sa verse 11, di ba? Yung latter part, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. Pagkatanggap ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, nagamit agad yung kapangyarihan mag-witness. Matindi yun, mga kapatid. Kung meron Chinese doon, malamang may Chinese na nag-speak in tongues doon sa mga alagad ng ating Panginoon. Hindi natin masasabi. Although may mga binanggit dito ng mga nationalities, di ba? Parthians, Medes, Elamites, Mesopotamians, di ba? Cappadocians. At iba pa. Bakit kaya? Kasi mga kapatid, noon pa lamang, di ba, ang sabi ng ating Panginoon, bibigyan niya ng kapangyarihan na mag-witness. Magsisimula sa Jerusalem at sa buong Judea, and then kakalat sa Samaria, and then sa mga kasulok-sulukan ng mundong ito. Kaya noon pa lamang, mga kapatid, pagkabuhos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon sa upper room, nung araw ng Pentecostes, nagpahayag agad ang mga alagad ng ating Panginoon na nakatanggap ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Anong pinahayag nila? Ang kabutihan ng ating Panginoon. Sa paraan na maiintindihan ng ibang tao, ng ibang kaluluwa na nangangailangan na makilala ang ating Panginoon. As simple as that, mga kapatid. How to witness? Sabihin natin, ang ating Panginoong Diyos ay mabuti. Alam niyo, mga kapatid, based on experience,
Simple lamang, as simple as telling someone, mahal ka ng Diyos. Nagsisimula na yon sa pag-witness kung yung kinakausap mo, mga kapatid, ay naghahanap sa ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, ngayong panahong ito, paano ba natin ginagamit ang kapangyarihan? Kaya isipin natin, bro, hindi nga hamak lamang naman akong nagtitinda ng sigarilyo. Hamak lamang naman akong, sige, titinda ka ng sigarilyo. Alam mo, baka pinapakilala ng ating Panginoon sa'yo ang kanyang mga salita, ang kanyang katotohanan, may nais siyang baguhin sa'yo, kapatid. Alam natin, sigarilyo, hindi nakabuti sa katawan, di ba? At hindi kalooban ng ating Panginoon na sisirain natin ang katawan natin. Dahil ang katawang ito, ang templo ng kanyang banal na Espiritu. Amen? Pero mga kapatid, huwag nating isipin na batay sa ating nakaraan, batay sa ating background, kung ang pangako ng ating Panginoon ay tutuparin niya sa atin. Dahil tandaan natin, ano ang sabi ng ating Panginoon, hallelujah, sa Joel chapter 2. Di ba? Anong sabi ng ating Panginoon dyan? Di ba? I will pour out my Spirit upon all flesh. Hindi sinabing upon some flesh. Naibubuhos ko lamang ang aking kaluluwa doon lamang sa mga nakapag-aral, doon lamang sa may magandang trabaho, doon lamang sa mga magagaling magsalita, doon lamang sa mga gwapo at magaganda na mapapansin agad ng mga tao. Hindi. Sa upon all flesh. Di ba? Ito pa nga So verse 29, and also upon the servants and upon the handmaids in those days will I pour out my Spirit. The Lord is not a respecter of persons. Tandaan natin yan. Hindi titingnan ng ating Panginoon ang iyong social status. Hindi titingnan ng ating Panginoon ang iyong economic status. Hindi titingnan ng ating Panginoon ang iyong edad. Hindi titingnan ng ating Panginoon, hallelujah, ang iyong mga kakayahan, physical, mental. Dahil ang sabi ng ating Panginoon, ibubuhos niya ang kanyang banal na espiritu sa lahat. Kaya mga kapatid, ang pangako ng ating Panginoon, ang banal na espiritu ng ating Panginoon, it is for everyone. Kaya kapatid, wag mo sabihin na, Lord, sobra akong makasalanan Hindi ako karapat-dapat. Yes, hindi ka karapat-dapat. Hindi rin ako karapat-dapat. Ngunit kapatid, ang ating Panginoon na ang gumawa ng paraan. Gumawa na ng paraan ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Huwag nating baliwalain. Nandiyan na ang pangako ng ating Panginoon. Hallelujah. Panghawakan natin, i-claim natin yan sa ating Panginoon. At tandaan natin, once na matanggap natin ang banal na espiritu ng ating Panginoon, may kasama yan na misyon. May nais na ipagawa ang ating Panginoon sa atin. Pwede naman mangyari, mga kapatid, kung yung banal na espiritu ng ating Panginoon ay para lamang sa tayo ay makapasok sa kaharian ng langit. Pwede naman gawin ng ating Panginoon. Matanggap natin ang banal na espiritu niya and then mamatay na tayo. Or iakyat na tayo agad sa langit. Pero hindi pagkatanggap natin ang banal na espiritu ng ating Panginoon, di ba, nandito pa tayo. Dito pa tayo. Kasi nais ng ating Panginoon na tuparin natin yung mission natin para sa Kanya. Di ba? Ang nais ng ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Mark chapter 16, anong sabi niya? Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Another way of saying this, di ba? Sa Matthew 28:19-20, go ye therefore and teach all nations, baptizing them
in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. The Great Commission, mga kapatid. Nais ng ating Panginoon, gamitin natin yung kapangyarihan na kaakibat ng banal na Espiritu na ipinupuspos niya sa bawat isa sa atin para maisakatuparan ang misyon na ito. Alam niyo mga kapatid, hindi na nakasulat dito, tinanggal na yung no? Anong ibig sabihin ng RTCM? Return to Christ mission. I believe that's another way of putting the Great Commission. Lahat tayo ay tumalikod sa ating Panginoon. Kinakailangan tayo'y bumalik. We need to repent from our sins. And how were we able to do that? Dahil mayroong nangaral sa atin, may nag-share sa atin. Kaya kinakailangan mga kapatid, gayon din, i-share natin ang ebanghelyo ng ating Panginoon para sila ay makakilala sa Kanya at makasumpong ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So mga kapatid, tatanungin kong muli kayo ngayon, inaasam nyo pa rin ba ang banal na Espiritu ng ating Panginoon? Kailan ang huling beses na ikaw ay nakapagsalita ng iba't ibang wika? Kailan yung huling beses na pagkatapos mo na mapuspos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, ikaw ay nagpahayag ng kabutihan ng ating Panginoon sa ibang tao para sila mga kapatid ay makakilala din sa kabutihan ng ating Panginoon sa kanilang buhay? Ikaw ba kapatid? Hallelujah! Hinahangad mo pa rin ba na hindi lamang lumakad kasama ang ating Panginoon, ngunit ang Panginoon ay manahan sa iyong puso? Hinahangad mo pa rin ba yan, kapatid? Are you still seeking the fullness of the Spirit? Yung kabuuan, hindi yung kabraso lang. Hindi saglit ka lamang, mga kapatid, nakapagsalita ng iba't ibang wika. Tapos na. Yes! Natanggap ko muli ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Kailan yung huling beses na totoong in-enjoy mo ang presensya ng ating Panginoon habang siya ay pumupuspos sa iyo at ikaw ay nagsasalita ng iba't ibang wika? Alam nyo, kaya nga mga kapatid, ang isa sa mga pinaka-epektibong paraan para sa akin, kung nais mong matanggap ang banal na Espiritu ng ating Panginoon, habang ikaw ay nananalangin, buksan mo ang iyong bibig at magpuri ka. Ipahayag mo ang kabutihan, ang kalwalhatian ng ating Panginoon. Huwag mong panatilihing nakasara ang iyong bibig. At sinasabi ko sa iyo, kapatid, ang ating Panginoon ay muli papasok sa iyong puso. Pupuspusin ka, pupunuin ka. Hallelujah. Ang iyong sisidlan ay kinakailangan lamang na ito ay maging karapat-dapat na panahanan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. And once you receive the promise once again of our Lord Jesus Christ, as He fulfilled on the day of Pentecost, mga kapatid, hallelujah, exercise the power that comes with it. Let us all exercise the power that Jesus Himself promised that He will impart unto us. The power to witness. The power to cast out the enemy. The power to heal. The power to save. And be protected. Not just from physical harm, but most especially spiritual harm.
Mari ka bang tumayo ngayon, kapatid? Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, the presence of the Lord, hallelujah, is surely in this place. Oh, hallelujah. Not just because today is Pentecost Sunday,